At yun mga karot, nandito na ang ating equipment. Tayo magbubuhusan ng ating tank hole. Ayan, ayan, ayan. Guys, o, tingnan sa likod. Nakaready na sila. At syempre, ito na concrete mixer. 10 cubic alaman yan. Naglagay po tayo ng chemical. Ayan. Salok. Ayan na, ayan na. Up, up, up. Ayan, nandito na. Tubusan na natin siya. Ay, Sergio. At dito nga sa pagkakataon nito ay dumating ang ating structural engineer Thank you from here, Sandar. ating ginagawa at diniscuss po at tinanong niya ang ating mga ang kanyang comment sa ating bakal at sa mga iba pang party nitong ating bubusan. At kami nga po ay nagkaroon ng baden. Paliwanagan at doon naman po ay naituloy namin ang aming pagbubuhos dahil okay naman at sinunod ko ang as per comment requirement of during tank isang ang ating consultant ang usap ko po Within this time, how much your time? na ito. Yan po. Tuloy po tayo sa ating panunod. At ito nga, nag-umpisa na ang buhos natin at ang ginamit nga natin dito ay 42 meters sa concrete pump. At yan, siyempre, ang pagbubuhos nga yan, inuulit-ulit ko, dapat paikot muna, 50 cm ang height, wag dito sa dahan-dahan lang po ang magbubuhos ng ganito, huwag niyong pupunuin agad. Dapat 50 cm hanggang paikot, tapos vibrator saka ulit papatungan para hindi masyadong mapuwersa yung ating forma. Ayan, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Guys, medyo napuno na yung wall ng ating binubuhusan at dumating na uli yung isang truck. And ayan, kasi paikot po ang buhos niyan, kaya pari-parihas ang kapal. Ayan, pagka pinuno mo yan, tsak, sabog ang iyong forma. Kaya dapat dahan-dahan lang. Ayan, medyo na yan, malapit na mapuno. Dumating na ang ating order. Ayan, tayo buong order.
pinapasok na ulit yung pump. Hindi na bumabagsak yan. Tagas tayo. At nagtaasan pa rin ang mga equipment natin dito guys. Ayan, yung dalawa natin crane. Talagang papatapos na itong ating project. Ayan. Maliit lang itong binabuhusan pero kailangan natin talagang full supervise itong mga ganitong klase dahil napakadelikado. Pagka ito'y sumabog itong mga wall, talagang mag-uumpisa ka na naman. Kaya kailangan nating i-supervise ng mahusay. Ayan guys. 4 moments later. Ayos pa nga guys, dumating ang ating pangalawang truck. Kami nag-5 kubo. Ayan at siyempre kaya mga puno na ito at matapos lagyan din natin ng chemical yon. Yung pang chemical na nilalagay para sa ating waterproofing. Yan po, may waterproofing po yan dahil underground nasa ilalim nyo. Gagawin maglagay tayo dyan ng waterproofing preparation. Tuloy po tayo sa panunood. At yan guys, ang nangyari dyan, kaya ganyan yan. Yan, ipipinis natin ito. Dapat naka-zero ito. Zero ito dahil papatong po dito ang precast. Precast ang pinakasahig nito. Ang flooring nito sa taas, precast. Kaya naka-10 pa tayo dito ng upstand. Ayan. Kaya yan po ang nangyari dyan. Kaya meron pang nakalabas na bakal. Para yan sa 10 cm lapping. Ayan. Yan po ang ating concreting dito sa ating wall. Ayan, maraming salamat po. At itong ating mason ay 0-0 po ang pag-level nito. Ayan, 0 po yan. Okay. Ayan, meron po yung mga elevation dyan. At ang ginapit nga pala natin simento dito ay C30 MPA SRC. Ayan, SRC type po ito. Ito ang ating ginamit na cement type. Yun. Ayan po ang pag-level nila. I-level to dahil papatong nga ang slab dito. Kailangan 0-0 yan. Aywa. Okay, yan. Dito po papatong slab. Mayroong pang 10 cm dito yan. Ayan. Ayan. Diba? Pantay na pantayan dito sa kanilang plywood. Ayan guys. At yun nga po ang nangyari sa ating buhos. So far maganda naman at siguraduhin lang talaga na ang shuttering work
ay maganda ang pagkakasuporta at ang sistema ng pagbubuhos nito ay hindi mo bibiglain, dapat paikutan mo muna. Yan po ang isang technique sa mga wall natin, hindi mo dapat bibiglain ang pagbubuhos, lalo pa pump ang gamit natin dahil yan ay pressurized, malakas ang tapo niyan, kaya kalahati mo. Yan po ang ating ganap sa araw na ito. At yun mga kahardod, yan po nagtatapos ng ating buhos. Ayan, at puno na po yan. Ayan. Ngayon, ipinsa ng ating mga kasinya. Ayan, tapos na ang ating buhos. Ayan, at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang at bye-bye.